Good morning po. Good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. And I hope masaya po ang inyong Pasko. Kahapon is Pasko mga babayan ko. Today is December 26, 2025. 6 days na lang or 5 days na lang. 2026 na mga babayan ko. Matatagdagan naman ang ating edad mga titos, mga titas. Salamat dun sa nanood kahapon, Christmas Day. Mga binati ko dyan sa inyo na shout out ko. Belated Merry Christmas sa inyo. Ito mga babayan ko, yung nangyari nga kay Congressman, 2nd District Congressman Romeo Acop mga babayan ko. Kasi ano to kritiko ng mga Duterte at saka siya pa yung nagpalaki sa mga ng confidential fund, may pangalan na Grace Piatos. Actually, hindi naman Piatos ang apelido Piati. Pinalabas lang nila na Piatos, mga kababayan ko. Namatay nga ito si Romeo Acop, na may iba tayo mga kababayan. Sorry to say na I'm a DDS, pero wala nang buhay po yung tao mapatikusin pa natin. Although, hindi natin kayo masisisi dahil sa galit nyo. Ako, galitin ako sa kanya noon kasi grabe yung ginawa niyang sa mga Duterte at lalo-lalo na kay BP Sara mga kababayan ko. Pag ganyan na, pag yumao na, maybe siguro isarili na lang natin. Magpo-post pa kayo na, buti nga, ganon. Meron lang sinasabi, susunod na raw yung ibang mga kasama niya. Huwag ganon mga kababayan ko. Isarili na natin. Ito yung balita. Manaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78 matapos atakihin sa puso Sabado ng gabi. Okay. Kinumpirma ito ng kanyang kapartido at House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ayon kay Puno, inaabangan sana nila ang pagbabalik ni Acop sa Kamara matapos sumailalim sa matagumpay na kidney transplant. Sandali lang mga babayan ko Di ba yung confidential fund tinitira ni dating nasirang Romeo Acop? Hindi sa alam niyo po kung magkano allocation niya dun sa mga proyekto. Kasi isusunod po natin, maybe siguro may part 2 yung kay Congressman Lian Leviste. Nilabas niya po yung mga listahan ng mga mambabatas. Congressman at saka mga senador at may mga individual, mga pribado, mga babayan ko. Tingnan nyo, yung 125 million, kinakantsawan nila, iniimbestigahan nila, pero yung mga allocation nila na billion-billion, tahimik lang. Yan sabi ko lang po, pero nothing against Acop kasi patay na siya Plant noong November 28. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay at binigyang pugay ng mga kasamahan sa Kamara si Acop, kabilang si House Speaker Faustino Boji III at dating Speaker Martin Romualdez. Okay. Bahagi ng Philippine Military Academy Magiting Class of 1970 si Acop. Mga babae ko, protege ito ni dating General Senador Lacson, ngayon Senador ng mga babayan ko. Tsaka si Magalong, bata rin ni, tauhan ni Lacson. At nagsilbing hepe ng Criminal Investigation Service ng Philippine National Police noong 1990s bago tumakbo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo City. Okay. Naging chairperson din ng Quad Committee sa Kamara si Acop na nag-imbestiga sa extrajudicial killings, illegal na droga at pogo. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa pamilya. Ito mga babayan ko, pahapya lang to, medyo mahaba ito mga babayan ko. Ilan? 300 ata itong mga mambabatas plus mga senador pa. Nilabas na ni Representative Leviste yung mga additional info, yung mga alleged Cabral files. Sandali lang Yun na nga mga babayan ko, nilabas na ni Congressman Lian Leviste, anak to ni Senador Loren Legarda mga babayan ko Nilabas na nga po mga kababayan ko. Ang problema rito, kumpirmado ba na files talaga ni nasirang Catalina Cabral, USEC ng DPWH?
pwede i-deny ng mga mambabatas yan eh. Authentic ba yan? Yun yung tatanong nila. Pero, kailangan isabihin din natin kung ano yung mga halaga ng mga pera na mga napunta sa mga congressman, sa mga senador, mga babayan ko. Medyo marami ito mga babayan ko. Ang uunahin ko po, yung distrito ko po, ako'y dating taga Quezon City. Nasa Laguna na kami ngayon eh. Almost mga 6 months na kami nakatira ron. 4th District po, si Marvin Rillo. Alam niyo ba kung magkano allocation niya? 3 billion pesos po. 3 billion ha. Yung abogado niya, yung masyadong madaldal sa social media, sa bagay, karapatan niya yan eh. Yung attorney Pauls, basta yung attorney Pauls na yun na sobrang ayaw na ayaw sa mga Duterte, eh, bagay, karapatan mo yan, pero oras na manalo si Sara Duterte, eh, pasensya ka. Tignan mo, yung 3 billion ba yun? Malinis ba yun na napunta lahat sa proyekto, mga kababayan ko? Ito mga nakalista rito, mga titos, mga titas, so, yung 4th District, 3 billion ha. Natalo lang kasi yun eh. Natalo si Marvin Rillo ni Suntay na mga hundreds of votes lang, mga kababayan ko. Tingnan nyo, sa dami po, kailangan po ng bond paper dito para madikta ko lahat kung sino yung mga lintik na mga ibang mga mababatas na mga ang kakapal ng mga muka. Kung lapastanganin si BP Sara at ang mga Duterte, ganun na lang mga babayan ko. Kayo pala ang may mga malalaking alokasyon ng mga project nyo. Although, sige, sabihin na natin na lahat ba ito mga nangurakot? Sa palagay ko, yung iba dyan, may mga pitik eh. May mga pitik yan mga babayan ko, imposibleng wala. Sus ko, hindi tayo pinanganak kahapon. Ay dati-dati, may congressman sa Marikina, itago natin sa pangalan Stella Kimbo. Dati, nag-jeep lang yan, nagta-tricycle. Maybe siguro, yung sa sweldo niyan, congresswoman siya eh. Yung 19 Congress. Aba, may artista ba na mga kababayan ko? O, saan niya kinuha yung pera? I-mail na natin to pero siguro baka may part 1 to eh. Napakarami mga kababayan ko. Sus, Ginoo. Ayan, may mga congressman dito. Ayan, no? O, sa Maynila, si Abante mga kababayan ko. By the billions to, at hundreds of net restored. Ayan, no? 1,265,154,000 actual figure. Grabe, billion, no? Sige. Sus. Ang badyo, umabot ang 3 billion mga babae ko. Ang kakapal ng mga pagmamukha, no? Kung tirahin na lang si BP Sara, ganun-ganun na lang, oh. Tingnan mo, oh. Ralph, 2nd District ng Quezon City, Ralph Wendell Tulpo. Grabe, by the billion. So, 1.2 billion. Yung Pumaren, mga 2.5 billion, mga kababayan ko. Ang dami ito eh. Kasi, mahuli tayo sa balita eh. Alam nyo ba kay Martin Romualdez? Kulang-kulang 20 billion po yung allocation. Oh, anong mga nagawa? Anong mga pinagawa? Kaya pala may mga malalakas ang loob, may mga AX tupad mga kababayan ko, pinangsuhol yon sa mga, sorry for the word sa mga nasa laylayan po, yung mga medyo, mga nakatira po, mga informer settlers po, sorry po yun, bumili sila ng boto, at saka yung taga Batangas mga kababayan, kasi Luis Tro ba yun? Sa First District ng Batangas, isa rin yung mga babayan ko. Kung wala si Speaker, walang akap. Kung walang si Speaker, walang naix. Kung wala si Speaker, walang tupad mga kababayan ko. Oh. Ang lalakas ng loob nyo na mangbintang sa mga Duterte. Alam nyo ba, walang alokasyon si Paulo Duterte mga kababayan ko. At saka si Ungab.
At saka yung biniimbestiga niya 51 billion ng mga road projects, may papers po yun. May liquidation po yun na ginamit sa tamang pamamaraan, mga kababayan ko. Tapos itong abogadong si Pauls, mga kababayan ko, na pati ba namang babae, pinapatulan, si Aiko, pinatulan niya. Na nag-comment lang na mabilis sumagot daw si BP Sara, ganun pag tinitext. So, lahat ng issue aanuin niya eh. Yung attorney Pauls na yan. Kaya, i-explain mo, ikaw ang lawyer ni Marvin Rillo, attorney Pauls. Sige nga, kung talagang matino si Marvin Rillo, yung 3 billion na yon, I don't know kung 3 billion o 2 billion ha. Sige nga, maglabas kayo ng mga papeles na ginastos nyo ng mahusay yung alokasyon na yan, yung pera, galing sa taong bayan yan. Tayo pa na nagbabayad yun. Ginigisa tayo sa sarili natin mantika, mga babayan ko, yung mga dintek na mga ibang mambabatas yan, na mga nangangahoy ng pera. Kaya sa amin kasi Board District, yearly nagbibigay po ng tulong, mga 2,000 kada tao. Hindi kami naabutan, mga babayan ko eh. Kaya naman pala, pera pala natin ang pinamimigay nila, mga babayan ko. Tapos, itong darating February 6, hindi ko lang natin alam kung magkakaroon ng mga numbers ang boto para to impeach BP Sara. Kasi yung nakaraan na 19 Congress, kailan ba yun? Yung 2024 po, almost 200, mga 251 ata na pumirma to impeach Sara, and then 35 lang po ang kumontra na to impeach Sara. Di umano, pinagbabayaran daw yan ni Romualdez, mga babayan ko. At hindi umano pala. Sinabi yan ni Toby Chanco, mga babayan ko, na nagbayad. Binayaran yung mga ibang congressman para pumirma to impeach BP Sara. Tingnan natin sa February 6, mga kababayan ko, kung yung second impeachment, kasi yun ang pinaka-deadline na eh. Kasi yung una, medyo binasuran ng Supreme Court, mga kababayan ko eh. Ganun na lang, mga kababayan ko, baka ipaparto natin to. Tingnan nyo, isipin nyo, timoy may mga congressman natin, mga senador natin. I guess, si Lugarda meron din eh. Okay lang yun, kung may mga alokasyon kayo kailangan, may accounting yan, mga kababayan ko, kung saan nyo ginastos tong perang to. Ewan ko lang kung may audit yan sa dami niyang mga kababayan ko. Ang kakapal namang pagmumukha nyo, yung iba dyan ha. Itong actually, mga kababayan ko, nasa batas ba? Nasa batas yan, mga kababayan ko, na ang isang mambabatas ata eh. I don't know kung yung pork barrel ba yan? Kasi ang pork barrel, sabi ng Supreme Court, illegal. May bagong version nga, insertion at saka amendments. Pork barrel pa rin, mga kababayan ko. Di ba? Niloloko tayo, kaya pumili tayo ng mga bago natin mga leader. Sabagay, may mga alokasyon din yan. Okay lang yun. Kung nilalagay nga sa mabuting pamamaraan eh. Yung may resibo, ang kailangan natin, resibo, mga kababayan ko. Yun lang baka hihimayin natin to. May mga titry pa tayo, mga ibang babatas dito na pumirma yung 2024 to impeach Sara Duterte, mga kababayan ko. At yung buod ko na lang, mga kababayan ko, huwag naman tayong gano'n sa tao. Namatay na nga, di ba? Adding insult to injury, wala nang buhay yan, hindi na makakasagot eh. Pero mga kababayan ko, uunahan ko na. Yung mga kakampings, yung mga loyalists, tinan mo, tuwan-tuwa sila yung nilipad na kidnap si dating Pangulong Duterte. May nagsasabi pa nga dyan, babalik si Pangulong Duterte na naka-body bag na. Diyos na lang bahala sa inyo. At ito naman, mga nilabas ni Congressman Lian Leviste, ay sana naman totoo ito. Kasi pwede i-deny ito eh. Pwede i-deny. Ay, hindi ko yan. Authentic ba yan? Sasabihin ng mga mambabatas yan. Yung iba siguro Paki-like and share lang po at paki-subscribe lang po. Advance Happy New Year po. Salamat po. Ingat. Bye.